Napag-usapan natin ang patungkol sa pagtalo nitong si Zishan sa kanilang king na si Zilenius at ang pagpapasa nitong si Zilenius kay Zishan ng title na pagiging hari. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So nag-reply nga itong si Zishan dito na nonsense daw. Ini-offer niya daw ang kanyang body sa kanyang god na si Rimuru Sama. Kaya wala daw talaga siyang intention na mag-succeed sa may trono nitong si Zilenius. Ang ambitions daw nitong si Zilenius tatapusin niya na rin dito. So nag-reply nga itong si Zishan na parang wala siyang pakialam sa may benefits na ini-offer nga nitong si Zilenius sa kanya. Tumawa naman itong si Zilenius dito at sabi ni Zilenius wala naman daw siyang pakialam kung paano ni Zishan gamitin ang kanyang buhay kasi satisfied na naman daw siya sa pinakita nito sa kanya. Ang kanyang kahilingan daw na ma-surpass ang creator niya hindi nagkatotoo pero na-surpass naman daw siya ng sarili niyang anak kaya kahit papaano na-fulfill rin naman daw ang kanyang kahilingan. Yun ang last words nitong insect lord na si Zilenius na dating ruler at authority sa mga insects. Napasabi na lang itong si Zishan dito na although foolish daw itong kanyang tatay sana daw ay hayaan na talaga siya nito sa kanilang mga sariling buhay. Although naging malupit itong si Zilenius sa kanila dati nagawa nitong si Zishan na patawarin itong si Zilenius bago ito tuluyan na mamatay. And after nga mamatay nitong si Zilenius magkasama itong si Zishan at Apito na nagbigay ng kanilang mga silent prayers dito. Ngayon pag-usapan naman natin ang naging reaction ng mga nasa may control room. Gulat na gulat ang mga nandito. Hindi makapaniwala itong si Gald sa nakita niya nung gumising siya. Hindi naman maitiklop nitong si Gabiru ang kanyang mga bibig dahil sa may sobrang shock. Chi naman ng Chi itong si Gobta. Kasama niya itong si Ranga kasi after all ang incarnation of despair daw na si Zilenius tinalo sa harapan nila. Napasabi na lang itong si Ramirez na teka lang daw, bakit parang natatakot na rin daw siya kay Zishan. Tumango naman itong si Benimaru dito. Napaisip itong si Benimaru na ano daw ba talaga itong si Zishan. Bakit daw napakakalmado nito nung ginamit nito ang destructive power na yon. Talagang sobrang gulat na gulat rin itong si Benimaru dito kasi kung siya daw ang nag-draw ng ganong kalakas na power ng Nihility Collapse hindi daw kakayanin ng katawan niya. Well-known fact na naman daw na talagang extraordinary nga ang fighting ability nitong si Zishan pero hindi niya pa rin daw ma-imagine kung gaano ka-unrealistic ng nangyaring battle kanina. In the first place daw isa na daw malaking miracle na nagawa nga nitong si Zishan na talunin ang insect lord na si Zilenius. Ang mas nakakamangha pa daw doon napaka one-sided daw ng kanila naging laban to the point na parang binubuli na lang nitong si Zishan ang isang napakalakas na individual. Tandaan natin na maging si Milim mismo hindi nagawang bulihin ng ganon itong si Zilenius nung time na naglaban sila. At take note na hindi pa nakakapag-undergo si Zilenius ng life reconstruction noong mga panahon na yon. Pero ngayon sa may laban ni Zishan kay Zilenius significantly na mas malakas na itong si Zilenius compared nung time na kinalaban niya si Milim. But still binuli lang siya nitong si Zishan na parang isang maliit na bata. Kaya sa point na ito talagang siguro naman aagree ng lahat na true dragon level na itong si Zishan at pwede na talagang tumapat sa mga strongest characters dito na katulad nitong sila Gay Crimson. Dati kasi meron mga character talaga na mga boss ng bawat mga regions. Kumbaga ka-level ni Rimuru yung mga yon. Pero ngayon maging ang subordinate nitong si Rimuru kasing level na rin talaga ng mga nasa Octagram. Actually mas malakas pa nga itong si Zishan sa majority ng members ng Octagram ngayon. Kaya sobrang lakas na talaga ng Tempest. Ngayon tinanong nitong si Ramirez itong si Benimaru na kung ito daw ang lumaban kay Zilenius sa tingin daw ba ni Benimaru may chance siyang manalo. Sabi naman ni Benimaru kailangan pa daw ba talaga tanungin yon nitong si Ramirez Sama as the real commander-in-chief na pinagkatiwalaan nga nitong si Rimuru ng military power ng Tempest hindi gustong i-admit nitong si
si Benimaru na hindi niya talaga kayang manalo kung siya ang lumaban kay Zillenius. Pero to be honest daw, kung papalabanin daw siya sa current na season ngayon, imposible daw na siya ang manalo dito. Dito, ine-express nitong si Benimaru ang kanyang honest feelings na hindi niya nga kayang tumapat kay Zijon ngayon. At ngayon nga, sakto naman na minemeasure nitong Operator Dryad itong current value nitong si Zijon. At gulat na gulat ito sa nakita niyang value. Kasi ang current na existence point nitong si Zijon ngayon 68,889,143. Ito daw ang current specification nitong si Zijon. Isa siyang divine insect, supreme chaos spirit. Meron itong blessing nitong si Rimuru at meron pa rin itong title na Mist Lord. Ito ay gumagamit ng divine water spirit magic at ang ultimate skill nito ay Illusion King Mephisto na merong thought acceleration, universal perception, demon lord haki, water and lightning domination, space-time domination, multidimensional barrier, all of creation, mental control, world of illusion, at finally, life domination, aka Sephiroth. For the resistances naman, ito ang meron siya. Physical attack nullification, abnormal condition nullification, mental attack nullification, natural effect nullification, at holy demonic attack resistance. So kahit pala tinanggihan nitong si Zijon, ang offer nitong si Zillenius, automatically na napunta kay Zijon ang kanyang Sephiroth, which is ang ultimate skill nitong si Zillenius. Kaya pwede natin na-expect na mas malakas pa in the future itong si Zijon. Dahil once na na-master niya na itong mga bagong skills na napunta sa kanya, mas lalo pa niya na may i-maximize ito. Dito, meron akong itatanong sa inyo. Sa tingin nyo ba, sa point na ito ay kaya ni Zijon na labanan ng 1v1 itong si Milim? At kung kaya niya ba ditong manalo? At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.